Blessed greetings from One Spirit Church. Experience spiritual growth and inspiration with our weekly sermon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Praise the Lord, to God be the glory. Alam niyo po, ito pag dumarating po yung ganitong araw na ating pong pagsamba sa Diyos, tunay po nakakagalak. Kasi po ito lang po yung pagkakataon natin na napapapurihan ng Panginoon at napapasalamatan natin sa lahat ng kabutihan na ginawa sa atin sa buong linggo, mga kapatid. Alam niyo, kung tutuusin nga, dapat araw-araw tayong sumasamba eh. Dangan nga lang, alam mo, ang Lord, hindi naman po, sabi nga ng Panginoon Kristo, ang aking pamatok ay hindi mabigat, magaan lamang. Hindi kagaya nung unang panahon, nung wala pa ang Panginoon Kristo. Alam niyo po ba, ang bayang Israel, grabe yung magsamba sila, halos araw-araw, non-stop. If only para lang mapasipay nila o ma-please ang Panginoon Diyos. Kasi nung unang panahon kasi pagka nakakagawa sila ng katampalasanan sa Panginoon Diyos, kailangan nila mag-atone, magsisi. Para sila mapatawad ng Panginoon Diyos, kailangan gumawa sila ng mga hain, magbibigay sila ng hain at kailangan nila ng high priest, ng pare. High priest ang tawag doon, yung mataas na pare ng Israel. Sila naggagabay, sila nagga-guide. Ngayon sa panahon natin, nung na mahintil, andyan ang Panginoong Kristo. Hindi na tayo covered ng old law. Bagkus tayo po ay goberna ng bagong tipan. At ang Panginoong Kristo, ang binibigay niya sa atin ay magaan. Hindi po mabigat, mga kapatid. Kaya pasalamat po tayo sa humility ng ating Panginoong Kristo. At siya po ay pumayag po na mag-incarnate at siya po'y maging tao upang maging high priest at maging hain para sa katubusan ng ating kasalanan. Alam mo, logically, kung ikaw o Diyos, alam niyo po ang Panginoon Kristo, Diyos siya eh. Pero despite His being a God, kahit siya Diyos, hindi niya inaring ka-equal niya ang Diyos Ama. Pero equal lang yon. Pero makikita mo yung wordings ng Panginoong ni Jesus Christ. Hindi ko inaring parehas kami. Bagkus, nag-ano ko na, sige, i-quote ko yung exact verse sa Bible. Ayun. Kapatid, paki-flash nga po to, kapatid. Philippians 2:6-7 sa Tagalog po. Pilipos, Kapitulo 2, 6 hanggang 7. Ito po, alam niyo po kasi ito, medyo po, mamaya matatakel po natin sa foundational teaching po ito. Pero, Pilipos, Kapitulo 2, 6 hanggang 7. Basahin natin. Philippians 2. Ayan, sige. Basahin natin, ha? Kahit siya'y likha sa tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Tuloy po. Tuloy natin. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. So, sabihin kapantay niya ng Diyos, pero hinubad niya ang pagiging kapantay ng Diyos. At naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, tuloy. Sige po. At nang siya'y maging tao, hanggang 8.
nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Just try to imagine gaano kabait ang Panginoong Kristo. Bagaman siya ay Diyos, dahil ganun niya kamahal ang mga tao na pumayag siya na maging hain. Hindi na yung dati mga naghahain ng mga patay, mga yung sheep, lamb. Ngayon hindi, siya na. Para tapos na, hindi na ulit-ulit. Kasi ang purpose nun, para hindi na ulit-ulit. Isa na lang, isang bigay na lang. At pag nanampalataya tayo sa Panginoong Kristo, that's it. Ganun kadali, easy. Easy as 1, 2, 3. Kaya lang, hirap na hirap ang mga taong tanggapin ito because of its simplicity. At ang nangyayari pa nga mga kapatid, gustong-gusto pa ng tao yung mahirap na mga sistema. Kaya nga, nagtataka nga, kaya nga si Jesus Christ, when He walked on earth, ilang beses niya napagsabihan ng mga Pariseo at mga Saduseo dahil pinahihirapan niyo ang mga tao. Puro pahirap, kondisyon, man-made laws. Pero si Jesus Christ, He simplified things. He simplified everything. So, nakakatuwa po mga kapatid sapagkat andito po ang Panginoong Kristo na parito upang tayo po'y salbahin po sa ating pong mga kasalanan. At because of that, we were made worthy in the sight of God. Yun po ang kagandahan po nun. Meron na po tayong, ang Diyos Ama napasipay. Napasipay po yung wrath ng Panginoon Diyos, yung galit po ng Panginoon Diyos. At kanina nga po sa awit kanina, at ako'y medyo natouch nga ako doon, sabi niya, yung burden ng curse na kineri ng Panginoon Diyos. Biblical po yun. Inako lahat ng Panginoon Diyos, lahat ng sumpa. Lahat ng sumpa, inako na niya. Para magkaroon ng healing, ng reconciliation ng Diyos at ang tao na naputol because of the fall of men. Nung nagkasala po si Adan at si Eva, nagkaroon po ng putol, nakat po yun eh. So Jesus Christ, siya po ang nagsilbi pong mediator, siya po naging patch para po maidugsong na naman ang naputol na relasyon ng Diyos at ng tao. Kaya sino mang sasampalataya po sa Panginoong Jesucristo ay nakakasigurado po ng kaligtasan, mga kapatid. So, sige po, ang topic po natin, yan lang po pahapyaw lang po yan, mga kapatid. Dahil mamaya, sa foundational teaching, may kahabaan po ito. Pero dito muna tayo sa pinaka katuruan. Kumbaga, ito yung food for the soul. Sige, simulan po natin. In fact, dito po sa akin pong ang gumawa po ng slide si Maan. Maan. Pero, sige po kapatid. Yan. Food for the soul. Kaya kanina, sabi nga ng aking misis, of the presider, na hindi ho tayo nakukontento lamang sa kinakain physical, kundi nangangailangan, in fact, hindi lang nangangailangan, ito ang pinaka-importante, ang pagkain espiritual. Yan po talagang pinaka-importante. As in fact, yan pong pagkain espiritual sa sa Book of John, sinabi nga na ang berbo ay nagkatawang tao, at sa John 1:1, ang word ay Diyos. Si Lord yan eh. Kaya nga, dapat excited tayo mga kapatid. Every time na magkakaroon po ng preaching about the Word of God, we must be very excited, motivated, desirous to hear the Word of God. Yun nga lang mga kapatid, ingat lang po tayo kasi naglipa na po mga bulaang propeta. Nag-warning din ng Panginoon Kristo sa darating ang panahon, maraming magtuturo ng mga ebanghelyong mali, doktrina ng demonyo, at mga salasalabat ng pananampalataya. Mamaya, di-discuss po natin yan. Ingat lang po. Pero, ang nakakalungkot po kasi ito, ginagamit din lang ang salita ng Diyos para ang impression mo, kay Lord naman yan eh. Okay lang yan. Pero tatandaan niyo po, kailangan po tayo mapanuri. Pag wala po sa Biblia, huwag po tayo maniniwala. Dahil maaring magbato yan ng word sa Bible, verses sa Bible, but later on, magugulat ka, iba na interpretasyon.
Parang wala yatang ganun. Kaya lang, gusto kasing kilitiin nila yung tenga mo. Gusto nilang ma-motivate ka. Ano yan ma-motivational speaker. Gusto niya makuha yung kalooban mo para pag nakarinig ka ng magaganda, nai-entice kang makinig. Tandaan nyo, mga kapatid, mag-iingat po tayo doon. Kasi po yun bunga lamang ng karisma yon. Buladas lang yon. Ingat po tayo doon. Hindi po lahat ng nangangaral, totoo. Ngayon, ako naman po, ako'y nagpapakumbaba po sa inyo, sa pagharap sa inyo. Ako naman po, hindi po ako nagmamalaki, wala po kayo pagmamalaki. Ang akin lang pong masasabi po sa inyo ay, ang akin po ibababa po sa inyo ay nasa Biblia lamang. Walang dagdag, wala hong kulang. Hindi ko po ito i-stretch para lang matuwa kayo. Hindi ko po i-stretch to para magmukha akong maging maayos ang pananaw nyo sa akin. Hindi po. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Sapagkat yan po ang nais ng Panginoon, ituro lamang kung ano nasa Biblia. Walang labis, walang kulang. Kaya nga po. So, thank you, Sister Cindy. So mga kapatid, bago ko simulan ng ating pong ang food for the soul sa ngayong araw na ito, ay pasimulan ko sa maiksing panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila po kayo, Ama naming Diyos. We glorify your holy name. Praise be your holy name, O Lord. Blessed be your holy name. Lord, salamat po sa lahat po ng biyaya na ipinagkakalob nyo po sa amin, ang inyo pong proteksyon, ang inyo pong presensya, ang inyo pong healing, O Lord. Lord, you are the great provider. Kayo po ang nagbibigay po sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ama namin Diyos, wala po kami may gaganti po sa inyo, Ama, sa inyo pong magnanimous benevolence sa amin, Lord. Bagkus, yun lang po, ang magagawa namin ay kayo kilalanin namin, Ama. I-worship namin, Ama, kayo in spirit and in truth. Kilalanin po namin ang inyo pong anak, Panginoon namin si Kristo na aming kapagligtas at ang banal na espiritu na ngayon po ay who has fellowship sa amin po. Maraming po salamat, Ama namin Diyos. Ngayong araw po, mag-aaral po kami ng inyong salita, Ama namin Diyos. Hinihiling ko lang po, bigyan niyo po ako, Lord, ng wisdom today, O Lord. At hinihiling ko po ang paglaki po ng banal na espiritu upang mag-intercede po sa akin po pangangaral ngayon na siya po ang magsasalita at hindi po ako, Ama namin Diyos. At hindi po ang masusunod yung aking isip lamang, yung gusto ko sabihin, kundi yung gusto niyo lang po sabihin, Lord. Screen, O Lord, what I will say today, O Lord, what I will be imparting today, O Lord. Let your will be done, O Lord, today. And Lord, I pray, Lord God, that yung mga nakikinig ngayon, ang present ngayon, mga kapatid, nasa Zoom, Lord, I pray na makakuha po sila ng makuha po nila ang mensahe na inyo pong gustong sabihin ngayong araw na ito. Hindi po sila matitisod. Bagkus, Ama, lalo po silang ma-motivate, lalo po silang titibay ang kanilang pananampalataya at magkakaroon po sila ng panibagong pananaw, Ama naming Diyos, sa pagdating po sa kayamanan. Sapagkat yung po ay tuturo ko ngayon, Lord God, ang inyo pong parabola ng mayamang hangal. Kaya nga po, Ama, ang aking pong hiling, sambulat ko po ito na ayon lang po sa inyo pong gusto, Ama. At mag-penetrate po ito sa puso ng bawat isa. At samot dalangin ko, Lord, na sana po ang katuroong ito ay lumaganap at mai-spread din po sa mga kapatid na wala po dito. Inihiling ko po na magkaroon po ng kaganapan na ito po ay ma-disseminate din po sa mga taong higit na kailangan po ito. Kaya, Ama namin Diyos, marami po salamat. Umaasa po ako sa inyong pong patnubay ngayong araw na ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas at sa pakikilakip at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. So, mga kapatid, ang ituturo po natin ngayong araw na ito, ang the parable of the rich fool, o parabola ng mayamang hangal. Sige, basahin natin mga kapatid. In Luke chapter 12,
13 to 21, it is written. Then, actually, mas maganda po yung Tagalog natin, mga kapatid. Tagalogin natin. Lucas 12, 13 hanggang 20. Hanggang 21, kapatid. 13 hanggang 21. Alam niyo po ito, napakaganda po itong katuruan ito. Sapagkat alam niyo po, sa panahon ngayon, naglipa na po ang mga ah, paniniwala, mga denominasyon, relihiyon na nagtuturo po ng prosperity gospel na yan po, mga kapatid, ay lubhang nakakatakot. Pernicious. Bakit, mga kapatid? Sapagkat hindi po turo ng Panginoong Diyos ang pagpapalang material. Hindi niya po turo yun. Spiritual po ang tinuturo ng Panginoong Kristo. Nung siya'y naparito sa mundong ito, ang itinuturo po niya ay kayamanang espiritual, mga kapatid, hindi po pinansyal. Ngayon, baka matanong nyo, naku, ang hirap pala dito. Puro spiritual lang, wala man lang material. Tandaan nyo po, mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos, hindi man niya pinopromote ang material blessing, pero ang wala pang ah, mga naniniwala sa Panginoon at kumikilala sa Panginoon ang nagbeg at nagmakaawa sa pagkain. Wala po. Sabi nga ni Ari, wala akong nakita na naniniwala, kumikilala sa Panginoon Diyos, na nagutom, naging salat. Wala po. Wala po, mga kapatid. Kaya nga po, ang ini-encourage ng Lord, wag ho kayong wag ma-fix ang ating isip sa material na bagay dito sapagkat lahat ng kayamanan dito maglalaho. At hindi naman natin to lugar eh. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, alam nyo, mag-impo kayo ng kayamanang hindi nananakaw, hindi nasisira. Mag-impo kayo ng kayamanan sa na spiritual sapagkat may reward po 'yon, mga kapatid. May reward 'yon. At pagdating ng Panginoon sa Kristo, pagdating ng paghuhukom, makakasama natin ng Panginoon. At yung mga material na bagay, wala na yan. Wala na po yan. Kaya lang, dahil nga po tayo, we're still living in a physical body, nandoon pa rin yung desire eh. Nandoon pa rin yung urge. Lalo na pag nakakakita tayo ng alam mo, ito pong mga nakikita natin, mga magagandang bagay, magagara. Alam mo, it's yan eh. It's an entice, nagagamit din ng kalaban yan eh. Para ang tao, ma-dislodge, mawala yung focus. Dahil kapag ka ikaw, salat ka sa material na bagay, at nakakakita ka ng sagana, nakakaisip ka tuloy na parang di ata ako pinagpapala. Pero mga kapatid, huwag pong ganun ang ating pananaw sapagkat hindi po kayamanan ng measurement ng Diyos ng blessing. Hindi po kayamanan. Ang true measurement ng pagpapala ng Diyos ay spiritual. In fact, yung presensya lang ng Panginoon na nararamdaman mo, sufisyente na yung kapatid. Sufisyente na yung kapatid. Kaya nga yung malimit na sasabi nga pinaka-favorite verse natin, di ba? Yung seek ye first, hanapin nyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng ito ibibigay ko sa inyo. Bakit nahuli? Nahuli yung kayamanan. Yung lahat ng bagay ibibigay ko. Kasi mga kapatid, hindi na hinihingi yun eh. Granted na yun eh. Kaya lang hindi binibigay na Lord na pantay-pantay. Alam ng Diyos kung ano makakabuti sa bawat isa. Kasi baka pag binigyan ko ng kayamanan itong isa, imbis na siya mapalapit sa akin, mapalayo pa siya. Kaya mga kapatid, wag po kayong, sorry for this term, wag po tayong mahihili. Kung isang kapatid, mas higit ang kanyang material na bagay. Sapagkat may dahilan ng Panginoon doon. May malaki siyang dahilan doon. Kaya naman niyang pagpalain lahat ng pare-parehas. Pero imagine mo, try to imagine mga kapatid, kung lahat tayo mayayaman, ang yayaman natin lahat. Sino na ngayon ng karpintero? Sino na ngayon ng magsasaka? Wala magtatrabaho, mayayaman lahat Binalanse ng Panginoon. Binalance talaga ng Lord. Kaya nga sa Paul ko sinabi, hindi po sukatan ng kayamanan ng material blessing. Alam niyo po yung magkaroon ka lang ng good health? Computin nyo. Computin nyo mga kapatid. Pag kayo walang sakit,
Tapos, ikumpara nyo doon sa may sakit ng cancer. Eh, pag nagtanungan kayo, magugulat kayo kapatid. Milyon-milyon ang inuubos nun. Baon na sa utang, nabenta mga lupa. Lahat ng ari-arian. Ngayon, ikaw, wala kang sakit. Imaginein mo, wala kang nilalabas na pera. Hindi pa pagpapala yun, kapatid. Pangalawa, ikaw nakakakilala ka sa Diyos. Dumadalangin ka. Nakukunbik ka ng Lord pag nakakagawa ka sa kanila. Nahihiyang-hiya ka kay Lord. Alam mo, the fact na ikaw yung nahihiya sa Lord pag nakakagawa ng kasalanan, ibig sabihin nun, may presensya niya. Kasi pag wala ka na nararamdaman, malamang nilayaon ka na ng banal na espiritu at iba na yung nananahan sa iyo. Wala na, ang tigas na ng mukha mo. Wala ka na nararamdaman na kahihiyan. Wala ka na nararamdaman na conviction. Pero pag nararamdaman niyo yung conviction, nahihiya ka, naluluha kayo. Makabasa lang kayo ng sitas ng Biblia, naluluha ka na. May awit na maganda, naluluha ka. Presensya ng Lord yun. As compared yung mga wala na talagang pakialam sa Panginoon, napakamalas nun. Alam mo mga kapatid, sobrang malas nun. Kahit maraming pera yon, napakamalas nun. Bakit? Bakit po malas? Ano ba ang inaasahan natin kapatid? Buhay na walang hanggan, kapatid. Hindi, pag namatay po tayo, tuloy-tuloy ang buhay. Ano pa rin, magkakaroon tayo ng glorified body at mananahan ng Panginoong Kristo. Sino sa inyo? Tatanungin ko kayo mga kapatid. Ikaw, bibigyan kita ng 50 million. Kapatid, bibigyan kita ng 50 million ngayon. Pero, wala kang salvation. Hanggang dito ka na lang. Sagot. Hindi, tatanungin lang kita. Kung bibigyan kita ng 50 million ngayon, pero wala ka ng salvation, meaning, tapos na, end na. Pag namatay ka, end na. So, papayag ka. Hindi ka papayag, di ba? Because hindi wise na bargain yun. Hindi wise. Unwise yun eh. Pero kung sasabihin ko sa'yo, sige kapatid, wala akong mabibigay na kayamanan, pero may gift of everlasting life ka. Buhay na walang hanggan. Pero dito sa lupa, hindi ka maasenso. Walang masyadong material blessing. Tanong, payag ka? Payag, di ba? Dahil, aanin mo dito. Pansamantala lang dito, kapatid. Ang kayamanan dito sa lupa, pansamantala lang. Mapapawi lahat yan. Ang nakakatakot, pag namatay ka, mag-aagaw-agaw sa kayamanan mo. Mga anak mo, maghahablaan pa. Lalo na kung hindi mo naibili ng maayos yan. Gera yan. Ako, mga kapatid, ako po yung abogado. Alam niyo po ba, marami akong naging kaso in my more than 20 years. Ako po yung nakasaksi po. Hindi ko pwedeng banggitin ang mga pangalan, pero marami po akong kaso, saksi po si Jenna. Dahil minsan, dinadrive pa niyan ako eh. Dahil pag ako'y masakit ang paa ko. Bakit? Away pamilya. Dahil sa kayamanang iniwan ng pamilya, ng magulang. Nung namatay, sa dami ng kayamanan, away-away magkakapatid. Habla rito, habla doon. Nawala yung pag-ibig mga kapatid. Dahil sa pera, sa properties, talo-talo na, wala nang kapatid. Dating magmamahalan dahil sa pera, ayaw malamangan, hablaan na, criminal, civil case. Nakakalungkot kapatid. Kung nabubuhay lang yung magulang niya, sana binenta. Sana hindi na lang ako yumaman ng ganyan. Nagmahalan pa yung mga anak ko. Nasira, di ba? So, yun po yung katuruan ngayon, mga kapatid. Tuloy natin. Ito na yun. Sinabi kay Jesus. Okay, ito na po. Sige. Hindi ko na po patatagalin kasi ito, as we go along, may mga i-inject ako dito ng mga katuruan din. So, simulan natin sa Lucas 12:13 hanggang 21. Ito po sinasabi. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, kasi nagtuturo siya noon eh, Guro! Alam mo, ang Panginoon Kristo tinatawag din siyang teacher, rabbi. At alam nyo, nung sa bayang Israel, ang rabbi, may authority yan eh. May influence yan. Kaya niyang influensyan lahat ng mga nakikinig. Kung ano sabihin niya, susunod yon. Mataas ang karungulan ng pag sinabing guro, rabbi, mataas yun. May moral ascendancy yun. Tuloy natin. Iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Alam mo, dito sa tagpong ito,
May isang lalaki, ang lakas ng loob. In fact, napaka-bold niya. Dahil alam niyo po sa bayang Israel, pagdating sa manahan, lamang lagi ang panganay. Doble. Doble ang share niya. Kumpara sa mga susunod, second child, third child. Lagi panganay. Lagi siya ang blessed. But in this particular scenario, obviously, hindi siya yung panganay. Kaya nga, diner niya ang Panginoon Kristo kasi nakita niya, may ascendancy ang Panginoon Kristo eh. Dahil malamang naririnig niya na kaya magpatawad ng Panginoon Kristo. Siya ang buhay, siya ang daan. So, lahat makikinig. At for all you know, baka nakikinig din yung panganay na kapatid. Kaya nga, ituloy natin. Imagine, sumingit yun ha. Ang nakakalungkot dito, ang Panginoon Kristo, never siya nagturo. Nung panahon siya nagtuturo na sa mga tao, hindi siya nagtuturo ng kayamanan, ng material, ng physical. Spiritual lahat, mga kapatid. Pero ito, ang lakas ng loob. Tumayo siya, sabi niya, Guro, sabihan niyo yung aking kapatid na bahagian ako yung ng mana. Dahil nga hindi patas. Dalawa yung sa una. So ito sagot ng Panginoon Kristo. Sumagot siya, si Jesus Kristo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Sino ang naglagay sa akin? Kasi ang hinihingi kasi nung lalaking yon na si Jesus Christ mag-arbitrate, mag-mediate, mag-utos. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sino? Sino nagsabi? Kaya ito, hindi kaya nga si Jesus Christ, dinecline niya yun. Despite na siya'y tinawag na rabbi, teacher, hindi niya pinatulan yung request ng taong yon. Ito ang kadahilanan, bakit niya hindi pinatulan yon. Alam niyo kapatid, ang hinihingi kasi noon patungkol sa material na bagay na which is hindi itinuro ng Panginoon Kristo. Siguro kung ang hiniling ng taong yon may kaugnayan sa spiritual, baka sinagot siya ng Panginoon Kristo. Pero ang hinihingi niya, kayamanan, share ng kayamanan. Kaya ito sinagot ng Jesus Christ. Hindi siya tinulungan doon, pero sinagot siya sa ganitong pamamaraan. Sabi ni Kristo, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Diyan muna tayo ha. Alam mo kapatid, pinag-iingat ang mga tao ng Panginoon Kristo sa anumang uri ng kasakiman, covetousness. Alam mo kasi, alam na kagad ng Panginoong Kristo ang tumatakbo sa utak ng tao. Bagaman nakikinig sila sa Panginoon Kristo, kalahati nun, mayroong silang vested interest. Kaya nga yan po nakakatakot sa panahon ngayon. Kaya nga tuwan-tuwa ang mga ibang tao sa mga prosperity gospel, yung mga nangangaral ng mga pagpapala. Yayaman ka kapatid. Magbigay ka lang, yayaman ka. Magkakakutsi ka, bahay. Bakit? At the back of their minds, nandoon pa rin yung greed Big greed. Alam mo, ang gusto ng Panginoong Kristo matanggal yan Yung covetousness, yung kasakiman, yung ganid sa kayamanan, yung pagkahilig sa kayamanan. Tingnan nyo, magmula sa Mateo hanggang dulo, hanggang Revelasyon, hanggang sa Pahayag, libro ng Pahayag, wala kang mababasa kapatid na may material blessing. Ang sinabi lang doon, hindi pababayaan ng Panginoon Diyos ang mga lingkod niya. Pag sinabi hindi kanya pababayaan, lahat-lahat na yon. Lahat yon kapatid. O di ka, patungkol sa iyong kalagayang pisikal. Si Diyos, Lord nang bahala doon. Pangangailangan mo ng anak mo, bahala na si Lord doon. Pero hindi na kailangan specify. Sabi nga ni Lord, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things will be added unto you. Unahin mo lang ang Diyos. Unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. At lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. So, ngayon, pinag-iingat tayo. Bakit? Kapag kasi po tayo nagkaroon ng in-entertain po natin itong kasakiman, covetousness. Alam mo kapatid, yan yung sinasabi ng Panginoon Kristo na lahat na nagmamahal yung sa pera,
sa anumang uri ng material na bagay, ugat ng kasamaan, di ba? The love of money. Take note the love of money is the root of all evil. Hindi po masamang magkaroon ng pera, mga kapatid. Katunayan, marami ring mayayaman nung si Alisa. Alam mo, nung panahon ni Jesus Christ, saka ng mga apostol, marami ring mayayaman. Katunayan, nakalimutan ko lang yung pangalan ng isang disipulo na rin Jesus Christ, na ang bahay niya, sinishare niya eh. Pinagagamit nga niya sa worship service eh. Kaya nga ito pong si Ate Glacy, alam mo, ito po ang isang halimbawa po sa ituturo ko ngayon na ang kanyang blessing, sinishare niya. Alam niyo po, hindi po ang blessing nakaatang lang sa sobrang dami ng pera. Yung excess na. Kasi po dito sa case na ito, excess talaga to, sobrang talagang dami ng pera to. Umaapaw na. Pero tatandaan niyo mga kapatid, lahat ng uri po ng blessing na nanggagaling sa Panginoon, pinagpapasalamat po yan at sinishare po yan. Sa paraang na kung anong nahihipo ka, kagaya po si Ate Glacy, nahihipo po siya na ipagamit po ang kanyang tahanan upang maganap po ang ganito pong paglilingkod sa Diyos. Kaya alam mo, yung ginagawa ni Ate Glacy, hindi po nakakalimutan ng Diyos yan. Hindi po nakakalimutan Diyos. Ang Diyos po nagbabalik. Tandaan niyo po. Hindi po kayo malulugi kay Lord. Walang lugi kay Lord. Kaya nga yung iba nakakalungkot lang eh. Kasi ginagamit nila yung hindi kalugi kay Lord. Kaya ang gagawin, magbigay ka na magbigay. At talagang umaapaw, siksik-liglig. Alam mo kapatid, yung sinasabing siksik-liglig na umaapaw, hindi po perang patungkol doon. Spiritual blessing yun. Kapatid, spiritual blessing yun. Kaya lang, ininterpret nila in a way na material ang babagsak. Tandaan mo, pag bumagsak ang spiritual, hindi mo na kailangang banggitin pang material. Automatic na yun, bro. Automatic na yun, mga kapatid. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa. Sabi nga ng Diyos, hindi pa kayo nananalangin, alam ko na mga panalangin nyo. Alam ko na mga pangangailangan nyo. Hindi mo na kailangan sabihin kay Lord eh. Kaya nga pag nananalangin ka, tinuro ng Panginoon, Our Father. Isa lang po yung pagkukuhanan natin yung prototype. Pero hindi naman, wag naman puro yun na lang ang dasal natin sapagkat ang lalabas doon ulit-ulit na yon. Ibig sabihin lang na doon umiikot yon, di ba? Sa Our Father. Kinikilala mo Ama, sambahin ang ngalan mo. In other words, may worship. At meron din pong hingin mo yung kapatawaran ng iyong kasalanan. At hilingin mo lang yung makakain sa araw-araw. Hindi sinabi po doon na makakain sa isang buwan, isang taon. Makakain sa araw-araw. Alam niyo ba kung anong dahilan bakit makakain sa araw-araw, mga kapatid? Kasi, pagka ang hiningi mo, makakain sa buong isang taon, 2 taon, may tendency, mga kapatid, makakalimot ka kay Lord. Kasi secure na secure ka eh. Imagine mo kung pagpalain ka ng, sige, pagpalagay natin, 2 milyon, 3 milyon, depende po sa magandang hapon po, mga kapatid. So, kita mo, walang makakapigil. Pagdating sa Panginoon, lagi may paraan. At the Lord will find a way na makakarating ang kapatiran dito. Glory be to God. So, bakit araw-araw ang request natin? Sapagkat gusto ni Lord, naglalambing tayo sa Kanya. Gusto ni Lord, naglalambing tayo. Meron pong aral po doon, mga kapatid. Hindi po yun nailagay lang doon dahil, baka lang nailagay. Hindi pa, kapatid. Bakit po, nagtataka ho ba kayo, bakit sinabi, ang hinihingi natin makakain sa araw-araw, hindi makakain sa buong 1 taon, 2 taon, 5 taon? Kasi gustong-gusto ni Lord, nilalambingan siya eh. May reason yun. Tamo, pagka yun na-request mo, araw-araw ka rin mananalangin. Dahil nga araw-araw for every day. Kaya nga, kasi pag 1 taon, baka after 1 year ka na lang uli manalangin. Oo. Kaya kapatid, minsan, ang words ni Lord, minsan symbolical, pero minsan literal din. Kaya nga, depende kung anong
paano mo iintindi sa'yo ng banal na espiritu ito? Pero ito kapatid, yung pong ibinaba sa akin, mananalangin ka araw-araw. Ire-request mo yung mga pangangailangan mo na makakain. Food nga lang hiningi. In fact, yung food pa nga yan, kapatid. Hindi pa nga talaga masasabing physical na food yan spiritual na pagkain yan Kasi kahit na kumakain ka araw-araw, kung hindi ka naman kumakain ng salita ng Diyos araw-araw, wala din. Mayroong disastrous yung, maaari ka pa rin maagaw. Kaya nga, kapatid, kung gusto mong kumpletuhin yun, yan pagkain physical at pagkain ng kaluluwa. So, ituloy po natin. So, mga kapatid, yan po pinag-iingat ng Lord, yung kasakayman, yung covetousness, sapagkat yan po ang nagiging ugat para ang kapatiran magkaroon ng division, magkaroon po ng inggitan, magkaroon po ng samaan ng loob, magkaroon ng duda. Alam nyo, huwag nating hahayaan ng demonyo na magkaroon ng foothold sa buhay natin, mga kapatid. Alam na alam ng Panginoon na itong kasakiman na ito, itong ating it's a strong desire for material things yan. Mga kapatid, pagka dinescribe na kasakiman, strong desire yan. Strong, quote-unquote. Hindi lang to yung parang gusto mo lang, strong desire ito. Nanginginig-nginig ka pa, talagang hindi ka makakatulog. It bothers you. Alam mo kapatid, once kasi na napako ang utak mo sa material na bagay, may tendency po yun na maglayo sa Panginoon, papanghinain ng iyong pananampalataya. Sapagkat ibabase mo lagi ang pagpapala sa perang natatamasa, sa material na natatamasa, imbis na mag-focus ka sa spiritual. Kaya ganun na lamang ang warning ng Panginoon Kristo. Tuloy po natin. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Tingnan mo, sabi ng Lord. Wala sa dami ng kayamanan yan. Hindi nga, kahit nga ikaw pa maging bilyonaryo, sabi nga ng Lord what does it profit a man? Ano mapapakinabang ko kahit mapasa akin pa ang buong mundo kung mapapinsala ang aking kaluluwa? In other words, si Lord God, ang focus niya yung salvation ng kaluluwa, yung ating kaligtasan. Ayaw niya tayo mapahamak, kaya nga pinag-iingat na tayo ngayon. Huwag tayo mapako sa mga material na bagay. Baka yan pang magpalayo sa atin. In fact, ito kapatid, nakakatakot pa nga yumaman ng mayaman Lalo na kung hindi matibay ang pananampalataya mo. Baka ang mangyari pa nito, malayo ka sa Panginoon. Bakit? Bisyo, babae. Alam mo, iba nagagawa niya, madaling sabihin, Lord, bigyan niyo po ako ng maraming kayamanan. Oo, pagka alam mo, bigyan ko example, Pare, yung lalaki, hindi naman kagwapuhan. Tapos, yumaman. Wala nagiging girlfriend. Abay, sa dami ng pera, talagang lapitan lahat ng babae. Ang gaganda, alam mo, sorry pero sa panahon po ngayon, hindi na po pagandahan lalaki. Paramihan, pakapala ng bulsa. Ako nga, minsan naglalakad talaga ako'y nasasyak Hindi naman po ako tumitingin sa itsura, kaya lang po, dahil tayo'y nasa physical body, napapansin ko lamang. It's just an observation. Diyan talaga ako nakakapansin talaga na kaganda-ganda talaga ng babae. Tapos yung lalaki, ewan ko, nabihisan lang talaga ng maganda Abay, pero makita mo naman ang sasakyan. In other words, iba po nagagawa ng maraming pera sa panahon ngayon. Kaya nga po, napaka-dangerous din ng magkaroon ng napakaraming pera. Ngunit, kung matibay naman ang iyong pananampalataya, ang pagkakaroon din ng maraming pera is sa kaluwalhatian din ng Panginoon. Sapagkat yung perang yan, magagamit din yan sa ministeryo. Magagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kung gagamitin natin sa pamamaraan ganoon, mga kapatid, glory be to God. At yung kayamanang yan may kapayapaan, hindi po problema na idulot. Tatandaan niyo po mga kapatid, hindi lahat po ng kayamanan galing sa Diyos. Meron din kayamanan galing sa demonyo. Katunayan, nung si Kristo ay tinempt ni Satanas, pinangakuan ang Panginoon Kristo ng kaharian, lahat ng kayamanan. Imagine, kaya pala niyang mag-alok. So, kung kayang gawin ng diablo ka sa Panginoon Kristo, what more pa sa atin na na hindi Diyos. Mamaya babanggitin, pag-uusapan natin yung pagiging tao at pagiging Diyos ang Panginoon Kristo kasi baka kayo magtaka. Bakit tinempting ng diablo si Kristo? Di ba Diyos yun? Bakit niya itetempt ng kayamanan?
Mamaya pag-uusapan natin yun. Pero ang punto ko lang po sa ngayon, kaya rin po ng demonyo na magbigay ng kayamanan. Kaya nga kapatid, pag ang kayamanan na natamo mo, naglayo sa iyo sa Panginoon, definitely hindi galing sa Diyos yun. Hindi galing sa Diyos yun. Dahil ang kayamanan, pagpapala na ito, na material na galing sa Diyos, may kapayapaan, may peace. Walang bagabag. Walang bagabag yun. Totoo po kapatid, wala pong bagabag. In the book of Psalms, wala pong bagabag yun. Smooth sailing lang yun. Tuloy po natin. Tagalog yan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Ito. Kaya nga sabi sa iyo, hindi siya nag-arbitrate, hindi niya sinagot yung lalaki na nagre-request sa kanya na hatiin yung kayamanan. Fairly, ha? Kasi alam niya kasi ang Kristo, fair, just, at ano po siya, yung compassionate. Baka ako makalusot siya eh. Kasi alam mo, ang kultura ng Israel, lamang ang panganay, doble. Dahil lahat sila hanga kay Jesus Christ. Dahil, kaya nga tinawag na rabbi guro. Kasi, alam niya na the moment na magsalita sa Panginoon sa Kristo, kuwari, sinabihan niya ni Kristo yung kapatid, oy, bigyan mo yung kapatid mo. Tiyak susunod yun. Alam niya susunod eh. Kaya hindi nga sinagot ni Kristo sapagkat alam niya yung puso nung nagtanong. Alam niya yung puso nung tanong eh. He's just after the money. He's just after the material possession. Hindi naman siya after sa turo ni Kristong spiritual eh. Kaya ito sinagot ni Kristo sa kanya. Sa isang talinghaga, sabi niya, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Tuloy po, slide. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. In other words, kapatid, bless ito. Pinagpala ito. Overflowing to, kapatid. Sobra-sobra to. Kapatid, baka kasi may magtanong, hindi naman ako ganyan ka-overflowing. Okay naman kami. Pero ito, iba to eh. Pero mga kapatid, mamaya papaliwanag ko sa inyo. Kahit na hindi naman ka-overflowing, maari ka pa rin maging pagpapala sa tao. Kaya nabanggit ko nga kanina, si Ate Glacy, itong pagpapahiram niya ng kanyang bahay, isang pagpapala po ito. Sharing ng blessing po ito eh. Yan po yun. Si Lord naman, hindi nakakalimot. Totoo po yun. Sabi nga ng Lord, kapag tumutulong ka, ikaw ay nagpapaunla ka. Dalawa nga ang nakita kong verse doon eh. Yung isa, nakakautang ng Diyos. Yung isa naman, binabalik ng Diyos generously. Kaya hindi po lugi. Lahat po ng big bless at lahat ng nag-share ng kanyang blessing, lalo na for the glory of God, hindi po pababayaan ng Diyos na malugi po yun. Walang kalugihan po doon mga kapatid. Tuloy po natin. So sabi niya, ang yaman na niya sobra-sobra, excess. Alam ko na. Sabi niya, alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Alam mo, it goes to the character. May issue ng character dito eh. Imagine mo, pinagpala ka ng Panginoon Diyos. Imbis na mag-isip kang itulong mo yung perang yung excess, iba naisip mo, pansarili. Yan po yung sinasabing ganid. Covetousness na yan. Sobrang na yan, gahaman ka na, gahaman. Nawala na sa iyo yung desire na i-share mo ang blessing mo. Sosolohin mo. In fact, iyan na nangyari ngayon dito. Sosolohin niya. Sabi niya rito, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Tuloy, kapatid. Pagkatapos, hindi na nga siya tumulong, sinolo na nga niya ang blessing ng Lord, abay, nagmalaki pa. Very proud pa siya sa kalukuhan niya. Tingnan mo sinabi niya, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. In other words, secured na siya. Alam mo, nakakalungkot dito? Yes, na-secure siya sa kayamanan. Hindi siya na-secure sa protection ng Panginoon. Yun ang nakakatakot doon, kapatid. Yan nga yung pumapasok yung the love of money is the root of all evil. Bakit? Dito, mga kapatid, ang fixated na siya sa kayamanan eh, na yan ang magiging source ng kanyang security sa mahabang panahon.
Baka nga hanggang sa lifetime niya, hanggang sa kamatayan niya, hanggang sa ilang henerasyon pa. Sobra pa, baka meron pa sukli. Pero, hindi lang ho yun. Nagmalaki pa siya, nagsalita pa siya ng ganito. Marami ka nang naipon para sa mahabang po. Kaya't magpahinga ka na lamang. Retire na, early retirement. No? Kumain. Physical, nakain yan, ha? Uminom. Alam mo, ang inom na yan, hindi lang inom na yan, kasama alak yan. Kasi ang alam naman natin ng tubig, normal naman na kailangan. Pero para i-emphasize ditong uminom, alak yan. At magpasarap sa buhay. Party-party, kapatid. Sarap ng buhay nito. Happy-happy. Kaya tuloy natin, kapatid. Ito na ang nakakatakot dyan. Sa merong ganyang panuntunan sa buhay. Na nagdamot na nga, hindi ginamit ang kanyang blessing for the glory of God, sa pagtulong sa madukha, nagyabang pa. As if, he owns the world. As if, walang makakaagaw. In other words, he's so secured monetarily. Pero itong sinabi ng Panginoon Diyos. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Full. O kaya kapatid, even sa Bible, kasi meron ako nakakausap, dapat wag tayo nagsasalita ng mga salitang matatapang, kagaya ng hangal, bobo. Alam mo kapatid, pag binasa mo Bible, Tagalogin mo. Yan ang matatagpuan mo. Hipokrito. Kung babasahin mo nga yung sinabi ni Paul sa mga taga-Kareto, mas masakit. Talagang maganda, Bible na lang magsabi. In other words, talaga nagsasalita rin ng Lord dahil ito namang pagsasalita ng Lord ng ganito, talagang totoo naman. Totoo naman talaga. At kailangan talagang sabihin yan para magising ka. Kasi kung i-compromise yan at i-smoothen natin yung sasalitain, alam mo, ang dating niyan, compromise yun. Pag sinabing yes, yes. Pag sinabing no, no. Kasi pagka may na yan, everything that is in the middle, layon. Sige, tuloy natin. Sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon? Tama sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. So yun ang sinasabi ko kanina mga kapatid. Aanin mong dami ng kayamanan mo kung mamamatay ka na. Sayang, napagod ka lang. Imagine mo, nagkamal ka ng bilyon-bilyong pera. Hirap na hirap ka. Tiis-tiis dito, hindi ka kumakain. Tapos mamamatay ka lamang. How sad, kapatid. Nakakalungkot yun, kapatid. Ito worse. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Hindi mo, nag-impo ka, tapos, hindi mo alam saan mapupunta. Sige, tuloy natin, kapatid. Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. So, alam mo, ini-encourage talaga ng Lord dito na huwag tayong maging sakim. Huwag tayong makasarili. At kung tayo nagtatamasa ng kayamanan, gumaganda ang ating katayuan, be a blessing to others. Hindi naman po walang sinabi si Jesus Christ na pilitan. Katunayan, sinabi ni Jesus Christ, magbigay ka, be a cheerful giver. Kaya yung nakakatakot po yung sabi, ninanakawan mo ang Diyos, pag hindi ka nagbigay na ikapu, kanino ba inutos yung kanino sinabi ng Lord yung magnanakaw ka pag hindi ka nagbigay na ikapu? Sa bayang Israel. Sa 11 tribes yun. Dahil iba ang sitwasyon ng 11 tribes noon. Hindi nagtatrabaho ang tribo ni Levi. Siya ang nagtatrabaho sa templo. Bawal sila magtrabaho. Ngayon, paano sila kakain? Kaya yung 11 kailangan mag-donate, magbigay ng ikapu. Bakit? Dahil doon kukunin ng tribo ni Levi ang kanilang, that will sustain their needs. Kaya galit ang Lord pagka hindi ka nagbigay ng binawasan mo yung ikapu, sapagkat di nagtatrabaho si Levi. Ngayon, ang ginagamit ng mga ibang pananampalataya, nagnanakaw ka sa Diyos. Samantalang, hindi naman tayo mga Israelita. Tayo yung mga hentil, mga kapatid. Iba ang turo na binigay ng Panginoon Kristo. Magbigay ka na masaya sa puso mo. Hindi ka napipilitan. At may sinabi naman ng Panginoon doon if you sow generously,
you will reap generously. If you sow sparingly, you will reap sparingly. May kakibat yun. Makunat ka. Di makunat din. Di makunat din ang babalik sa'yo. Kunat din. Pero kung maluwag ka, pero kung generous ka, generous din ang bigay ng Lord. Alam mo, yan kaya sinabi ni Lord na yon, simple lang eh. Actually, parehas lang din yun nung sa Malakay. Kaya lang sa Malakay, may pananakot doon, may threat doon. Kaya hindi kayo nagbigay, na binawasan nyo, magnanakaw kayo. Mapaparusahan kayo. Diba, kapatid? Kaya nga alam mo, ito po kapatid, pag sa Old Testament, marami kasi kang mababasang sitas sa Old Testament na pagpapalang physical, pagpapasang material, kagaya kay Abraham, Jacob, dadami ang iyong mga bakahan, dadami lahat, lalago ang iyong mga lupain. Ang sarap ituro niyan, kapatid, napakasarap, sapagkat, yan yan yung gustong-gusto marinig ng tao. Basahin mo ng basahin ng Old Testament. Pero ito, magtataka ka. Ang nakakatakot dyan. Kasi tandaan mo sa Old Testament, kaya pinagpapala ng Panginoon Diyos, sila Jacob, sila Abraham, sila Isaac, obedient sila. Obedient, masunurin sila kay Lord. Ngayon, tingnan nyo yung pagiging masunurin nila. Masunurin sila sa commandments of God. Pero hindi sa commandments na ng pagbibigay ng ikapu. Walang ganoon. Kung naisabi man sa Book of Malakay yan, kasi talagang at that time, hindi na talaga sumusunod ang bayan sila. Kasi tandaan niyo po, yung Book of Malakay sa dulo na yan, yan yung mga huling halos propeta na yan. I think last prophet na yan, di ba? Alam nyo, ang Israel kasi nagdanas yan ng katakot-takot na pighati . Ilang beses sila na exile, conquer. Medyo, na rin sila yung naapekto na rin yung pananampalataya na. Kasi bakit nangyayari sa amin to? Ginigera kami, kinuha kami slave, ganyan. So, marami na rin sa kanila, hindi na rin ganun ang pananampalataya, nagdidwindle na. Kaya nagsalita na si Malakay sapagkat hindi na sila obedient . Kaya nakapagsalita siya na, ninanakawan niyo ang Diyos kapag hindi kayo nagbigay ng ikapu kasi hindi na halos nagbibigay . Ngayon, ang ginagamit ngayon ng mga pastor ngayon, ginagamit lagi ang Malakay, paulit-ulit. Basahin na sa tunay na konteksto. Ngayon, sa panahon ngayon, ang umiiral na po sa atin, bagong tipan, New Testament. At sa New Testament, wala pong sinasabi ang Panginoong Kristo about material blessing. Ang itinuturo niya, spiritual, salvation, pagpapatawad, paghahari ng Panginoon, kabutihan, patawaran, pagmamahalan. Yan lang po tinuturo. At kung meron mang nabanggit patungkol sa material na bagay, incidental na lang. Yung nga po yung seek ye first the kingdom of God and all these things, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things will be added unto you. Very general pa nga yun . Yung in all these things will be added unto you. It encompasses all your needs, be it physical or otherwise. So, tuloy natin. Ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa Diyos. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. Imagine mo, kapatid, nakakalungkot ang yaman-yaman mo, pero ang paningin sa'yo ng Diyos, mahirap. Poor. Tuloy natin, kapatid. Alas na. Okay. Sige, tuloy po tayo. Next slide. So, alam mo, kapatid, dito po sa aral na ito, meron pong yan, sige. Sige pa. Tuloy po lang. Baba po. Ay, okay. Nalito na ako . Okay, ito pong the parable of the rich fool is a story from the Gospel of Luke that warns against placing security in material possessions. Yung sinasabi ko kanina. It emphasizes that life is not measured by how much one owns and that wealth can be fleeting and isolating. So, yan din yung sinabi ko kanina, hindi po nasusukat ang blessing dahil sa dami ng inyong kayamanan. In fact, dito nga sa parabolang ito, pag ikaw naging sakim, ganid,
at ang focus mo puro material na bagay, mahirap ka sa paningin ng Diyos. Dukha ka. Now, the parable is rich with symbolism and reveals profound truths about security, comfort, and deeper connections. Next slide po. Now, the key to understanding this parable is in verse 15 and later summarized in verse 21. Maiksi lang naman ito eh. Inulit ko, sabi nga dito sa Luke 12:15, take care and be on guard against all covetousness. Yung lahat ng kasakiman, lahat ng uri ng kasakiman. For one's life does not consist in the abundance of his possession. Jesus says this to the man who asked him to arbitrate between him and his brother. Next slide po, kapatid. Alam nyo, in ancient times, the firstborn was guaranteed a double portion of the family's inheritance. And more than likely, the brother who was addressing Jesus was not the firstborn, yung sinasabi ko kanina, and was asking for an equal share of the inheritance. Now, Jesus refuses to arbitrate their dispute and gets to the heart of the matter. Nilagpasan niya yun eh. Bakit? Alam niya kung ano talaga nasa sa puso ng tao. At saka, alam mo, ang Panginoon Diyos, ito pa kapatid, katulang dyan, ang Panginoon Diyos, naparito siya upang to save mankind. Hindi po para payamanin tayo. Hindi po siya naparito para payamanin ng mga tao. Ang naparito sa Panginoon Kristo para linisin tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon po tayo ng pagkakataon po na magkaroon po ng everlasting life. Mga kapatid, ito po, it is undisputed naman, alam niyo nung po lahat ito, na nung si Kristo ay kinumpronta ng mga Pariseo at Saduceo, ang sagot ng Panginoon Kristo, hindi niyo ko maiintindihan sapagkat hindi ito ang aking kaharian. Alam niyo siguro yung kapatid, no? Nang sinabi niya, my kingdom is not on earth, it is in heaven. So, kailangan maintindihan natin kapatid na iba po ang kaharian sa earth at sa kaharian sa heaven. Sa kaharian sa heaven, wala pong currency pera. Wala pong perang involved doon. Pero pag sa lupang kingdom, may perang involved. Kaya si Jesus Christ, hindi talaga siya may pepuwersa mag-arbitrate diyan, sapagkat hindi yan ang purpose ni Jesus Christ sa mundong ito. Wala siyang pakialam sa pera. Anything that has something to do with material things, forget about it. Hindi yan ang objective ng Panginoon Kristo. Kaya nga hindi niya pinansin yon. In fact, kung titignan nyo nga, parang insensitive si Jesus Christ dun eh. Bakit? Nagtatanong lang naman, Lord eh. Kasi unfair eh. Pero bakit hindi sinagot ni Lord yon? Hindi siya in-entertain. Kasi nabababawan ng Panginoon Kristo eh. Nabababawan sa kanya eh. Pera lang kasi ang kanyang focus. Samantalang, there are more greater things than that. Tuloy po natin. So, sabi dito, Jesus warns this person and all within earshot, at hindi lang yung taong yan ang talagang pinariringgan ng Lord, kundi lahat ng nando doon. That our lives are not to be about gathering wealth. Hindi po ito para mag-accumulate tayo ng kayamanan. Katunayan, sa mga nakaraan natin pagtuturo, na ituro ko na po ito, na mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit, hindi po kayamanan material. Life is so much more than the abundance of possession. Yung buhay pa lang natin na meron tayo, kapatid, na mayaman na tayo eh. Hindi mo kayang bayaran kahit isang segundo ng iyong hininga, kapatid. Katunayan, yung mga mayayaman na lagi nakakasakit, para ma-extend ng buhay nila, kaya lagyan ng ano yun? Yung, sino ba rito nurse dito? Oxygen, respirator. Bakit? Tayo, mga kapatid, ito mo, tayo humihinga na normal, di ba kapatid? Hindi ba kayamanan yung kapatid? Humihinga ka. May dalawang kamay ka, may dalawang paa. Di ba kayamanan to kapatid? Nananalangin tayo sa Panginoon Diyos, sumasamba tayo sa Panginoon Diyos. Di pa kayamanan to? Kayamanan to kapatid. Hindi lahat ng mga tao may oportunidad na makapasamba ng ganito. Sa ibang bansa, nagtatago sa kuweba, hinahunting, underground. Takot na takot sila dahil baka sila parusahan. Bubugbugin sila, papatayin pa sila, susunugin ang bahay. Sa India nga, sinusunog ang bahay dun eh.
pare-renounce sa'yo si Jesus Christ. Pag ayaw mo i-renounce, sunog bahay. Di ba kayamanan to, kapatid? We are free to worship God. At may nagmamagandang lupa sa atin na ipagamit ang kanyang tahanan sa paglilingkod kay Lord. Na hindi tayo natatakot paglabas natin dito, huhuliin tayo. Di ba, kapatid? Alam mo, minsan, kapatid, kaya nga sabi ng Lord dito, wag nating gawing measurement ang kayamanan na as a sign of blessing. Hindi po yun, kapatid. Next slide po, kapatid. Now, Jesus proceeds to tell the man the parable of the rich fool. This person was materially blessed by God. Kasi tama po yung interpretation niya sapagkat wala naman nabanggit doon na galing sa demonyo yung pera niya. Kay Lord galing ito. Produce plentifully. Kaya lang, ang problema po dito, yung karakter niya, kapatid. Sabi ko nga kanina, ang perang galing sa Diyos, may kapayapaan. Kaya lang, kapatid, tatandaan nyo, hindi naman kontrolado ng Panginoon Diyos kung magbabago ka. Kasi for all you know, nung nakita ng Lord ang puso mo, okay ka. Payamanin kita, magagamit ka sa pagtulong. Kaya lang, all of a sudden, nagbago ka. Nung sumobrang dami, nabago ka. Tanda mo, ang Panginoon Diyos, hindi niya sasaklawan ang ating mga desisyon. May free will po tayo, mga kapatid. Maaring nung nakita ng Lord yan, nung ibinigay niya, damang-dama ng Lord na talagang ikaw, sincero, maayos ka. Kaya lang, along the way, kinain ka ng sistema. Ito, I'll give you an example, mga kapatid. Bakit totoo yan? Marami, siguro kayo nanonood din ng mga sa TV, ng mga tele-evangelist, di ba? Sa umpisa, mga first 3 years, first 5 years, ang ganda ng tinuturo. Pero along the way, nung nagkaroon na ng mga mansion, maraming kotse, na iba na turo. Tapos magugulat ka, nangalon niya na. Yung iba doon, na-involve na sa corruption sa pera. In other words, kinonsume sila. Yan nga yung wina-warning ng Lord kasi matakot kayo sapagkat sa kasakiman, bakit? Iko-consume ka niyan. Kaya nga sabi ng Lord, you cannot serve both God and money, both at the same time. You will love one and you will hate the other. You cannot love both God and mammon. Hindi pwede magpantay sila. Daging lamang ang Diyos. Alam mo bakit? Pag lamang ang Diyos, hindi ka mapapahamak. Hindi ka magiging ganid dahil mahihiya ka sa Diyos. Pero the moment na ang kayamanan at Diyos pinagpantay mo, wala na, kapatid. Kaya yung mga nag-backslide, mga nag-fall from grace, mga pastor pa na biglang sumaliwa. Kasi nung nagtamasa na ng maraming pera, naiba na . Pati turo, naiba na. Totoo po yung kapatid. At one point time, maaaring nagamit sila ng Diyos. Pero along the way, dahil sa dami ng perang tinamasa, naiba na ang turo. Kasi sabi ko nga, kapatid, kaya nga paulit-ulit na warning ng Lord ito. Kasi the moment na tayo magkaroon ng pagnanasa sa kayamanan ng mundong ito, sa pera, kapatid, kukonsuming ka niyan. At magkakaroon ng foothold ang enemy sa buhay mo. At pag nagkaroon ng foothold, iba na, malalayo ka na sa banal na espiritu. Magigrieve mo ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, banal. At the moment na hindi ka na banal, you will be grieving the Holy Spirit. At hindi ka na makakafunction effectively. As a pastor, as a minister. Kasi baka naitanong nyo, kanina, sabi nyo, pagkayamanan galing sa Diyos, kapayapaan. Totoo po yun. Kung mananatili kang, ang Diyos pa rin ang mas higit kaysa sa kayamanan. Pero the moment na pinantay mo siya, that's it ka na, kapatid. Compromise. Compromise na yung kapatid. So, tuloy po natin. So, as God continued to bless the man, instead of using his increase to further the will of God, all he was interested, take note kapatid, it's in the character. All he was interested in was managing his increase and accumulating his growing wealth. Puro pagpapayaman na lang ang na-focus. Hindi na Diyos ang number 1 sa kanyang buhay niya. Focus sa kayamanan. Now, so the man builds larger barns in place of the existing ones and starts planning an early retirement. Now, unbeknownst to him, this was his last night on earth. Jesus then closes the story by saying,
So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Alam mo, dukha ka sa paningin ng Diyos. Dukha ka. Next slide po, kapatid. So, the point of the parable of the rich fool is twofold. Dalawa po ang ini-impress po ng Lord. Number one, kapatid, we are not to devote our lives to the gathering and accumulation of wealth. Hindi po tayo pinanganak sa mundong ito para mag-accumulate ng napakaraming kayamanan, kapatid. Pero, ito po lang, ha, don't get me wrong, hindi po masama po na magkaroon po ng tinatangkilik. Ang sinasabi po rito, yung devoting all our lives. Yung buong buhay natin doon lang nakapokus. Kasi kung kayo, pinaprioritize yung si God sa buhay nyo, and at the same time, nag-accumulate ka ng wealth, wala akong nakikita problema kasi nakalagay naman doon eh. You cannot serve both God and money both at the same time. Same time. Pero kung si Lord lagi ang on topmost at ikaw na may yumayaman, nabibless ka ni Lord, wala akong nakikitang problema. Sapagkat pag si Lord ang nauna, for sure, yung wealth na tinatamasa mo, magagamit mo for His will. Now, there is an interesting point made in the parable. God says to the man in the story, and the things you have prepared, whose will they be? Kasi nabanggit ko nga kanina, pag namatay ka, saan mapupunta yung kayamanan mo? Now, ito po, this is echoed. Ito po'y umaalingaw-ngaw sa Ecclesiastes 2:18. Na ito pong sinasabi. Maganda to sa Tagalog kapatid. I-quote natin yung Ecclesiastes 2:18. Yan. Kasi alam mo, dito sa parable na ito, yung kaduluhan na, hangal. So, gabing ito, mamamatay ka. Saan na mapupunta ang kayamanan mo? Ngayon, sa Book of Ecclesiastes, ito sa Old Testament to, ito sinasabi. Wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. Yun mo, dito sa verse na ito, even yung nagtatrabahong yan, nagpapakabagal para sa future, sa kanyang buhay, accumulation of wealth. Alam mo, ano rin siya nalulungkot din siya Hindi siya rin siya masaya. Kaya makita mo kapatid, kaya ayaw ng Lord na i-devote mo ang buhay mo sa accumulation of wealth sapagkat hindi ka alam ng Lord na hindi profitable sa iyo Sapagkat you will be wasting most of your time. Instead of devoting most of your time to the Lord, napopokus sa material gain. Tamo dito sa verse na ito, sabi rito, sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. Tuloy po kapatid. At sino ang nakakatiyak kung siya'y marunong o mangmang? Dito pala nagdadoubt siya, paano na yung maiiwan ko? Baka ma-dissipate lang, baka maubos, malustay lamang. Hindi niya alam kung marurunong yung tagapagmana niya o hangal. Gayunman, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng mga pinagpaguran ko. Either way we look at it, mga kapatid, iiwan talaga niya. At ginamitan ng karunungan sa mundo. Ito, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng mga pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan sa mundong ito. Kasi hindi naman, ito sa case nito, yumaman siya sa karunungan niya. Ito'y may walang kabuluhan. Walang kabuluhan, kapatid. Kaya nga, ini-emphasize talaga dito, mga kapatid, hindi na dapat tayo ma-focus sa material blessing. Walang kaburuhan, kapatid. Walang kabuluhan. At even King David and King Solomon, nung sila'y tumanda na, nasambit talaga nila yan na ang lahat ng kayamanang ito ay wala na saysay. Kasi pagka bata ka pa, nasa middle age, nandiyan pa rin yung dreamer ka Kasi alam mo, pag nakakita ka sa paligid, bagong bahay, kotse, mga magandang bagay, nakakahili talaga kapatid Kaya nga yung pinawarningan tayo ni Lord na huwag kang magkaroon ng desire dyan. Kasi alam mo, yan ang
yan na mag-iimit siya para sa kapahamakan eh. Kaya wag kayong magugulimihanan kung hindi kayo nagtatamasa ng material na kayamanan. Sapagkat may dahilan ng Panginoon doon. Mas natutuwa pa si Lord sa ganyang kalagayan sapagkat lagi kang malapit sa akin. Alam mo ba yung pagka ikaw ay kulang ka hindi naman salat yung hindi ka ganong maraming pera, lagi ka nananalangin. Kasi wala kang ganong impok eh. So lagi mong kanana, Lord, wag mo po kami pababayaan, Lord. Wag po magkakasakit sa amin. Kasi hindi yung pera ang security mo eh. Ang security mo si God eh. That the Lord will protect you always. You and your family. So, kagaya nga sabi nga sa Book of Proverbs, yung panalangin ni Agur, sabi niya, di ba? Nung siya nanalangin, sabi niya, Lord, wag mo po akong masyadong payamanin. Baka makakalimutan ko kayo. Alam niya eh, takot din siya eh. Baka makakalimutan ko kayo. Ibigay niyo lang po sa akin, at wag niyo rin naman akong papahirapin. Baka ma-disgrace ko po yung pangalan niyo. Ganun siya manalangin. Alam mo, may aral na mapupulot dun eh. Alam mo, yung hindi siya focus sa pera. Pero kita nyo, mga kapatid, si Haring Solomon. Basahin nyo yung istorya ni Haring Solomon. Never siya nang hingi ng kayamanan. Wisdom ang hiningi niya. Pero anong ginawa ng Diyos? Hindi lang wisdom ang binigay, binigyan pa siya ng maraming kayamanan. Bakit? Alam niyo po ang sekreto doon, kapatid. Mas dapat hindi ka nga humihingi ng kayamanan eh. Ang hingin mo sa kanya, yung mga spiritual gifts, yung mga nalulugod na nung kaya. Wisdom, discernment, pangunawa. At alam mo, Lord, ang Lord, pagka hindi mo hinihilingi yung pera, gugulatin ka na. Yung pangangailangan mo, susuplayin niya. Nakita ng Lord. Wala kang ganito, wala kang ganito. Magsasya ka. Ako, kapatid, paulit-ulit ko ng tinestimony ito before. Hindi ako nanghihingi ko, Lord, talaga kasi sabi ko nga sa'yo, ramdam ko at that time, I'm under a curse. Hiyang-hiya ako manghingi, Lord, ng pera. Hiyang-hiya ako, Lord, na manghingi. Lord, bigyan mo ko ng ganito. Pero alam ni Lord ang pangailangan ko. Kaya nung isinuko ko lahat ang mga katarantaduhan ko, abay, hindi ko naman hinihingi yun. Nagulat ako, bigay, libre pa. Oh, ganun si Lord eh. Katulad ngayon, wala akong, ito siguro, hindi naman lingid sa inyo, kapatid. Ang aking mga sasakyan lamang, luma, di ba? Alam niyo, mga second hand. Pero alam mo, kapatid, hindi ko rin ako nangihingi ng brand new. Hindi ako nangihingi, Lord. Never ako nag-pray na, Lord, bigyan mo ako, Lord. Wala. Pero alam mo ginawa ni Lord. Kasi, 15 years, 12 years, 14 years, bibigay na talaga din yan eh. Pag ang kotse, ganun nakaluma, bibigay na rin yan. Sakit na ng ulo yan. Pero ang ginawa ng Lord, kasi nagsisilbi ka, inuuna mo, Panginoon, binigyan ako. Totoo yung kapatid. Kahit nga ako, kahit ka tanongin sa akin, misis, hindi nga ako nagplano eh. Parang ayoko pa nga eh. Kasi nasanay na kasi ako sa mga sasakyang, yung bang basic ba, yung click. Yung mga basic ba na kayang dali mo sa talyer, kasi yung mga sasakyan ngayon, hindi na ganun eh. Talagang ang maintenance costly na eh. Dahil pero pindot, push button. Kumbaga it's daunting. Pero alam mo si Lord, ayaw din ni Lord na maging ano ka rin eh, yung alam mo, bibigyan ka rin niya ng, alam mo kasi si Lord, nagre-reward talaga si Lord eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag kayo naglilingkod sa Panginoon, ang Panginoon, alam niya pangangailangan nyo. Alam niya pangangailangan nyo, kapatid. Kaya kuya, kung meron may sakit, kapatid, alam ng Lord yun. Pagkagalingin ka ng Lord. Kaya lang, unahin mo lang si Lord. Unahin mo lang lagi. Tatanda mo, at saka huwag ka manghihingi kay Lord ng kayamanan. Huwag ka manghihingi sa Kanya ng pera. Bakit? Minamaliit mo ko. Akin lahat to eh. Ang hingin mo sa akin yung greater things. Greater things. Spiritual. In fact, dapat hingin mo, Lord, huwag po akong mawalay sa inyo. Ayoko pong mawaglit, mahiwalay, Lord. Gusto ko po pag namatay ako, Lord, kapiling ko po, naka-align pa rin ako sa iyo. Kasi tandaan nyo, ang labanan ngayon, kapatid. Endurance ito until the end. Hanggang sa huling hininga mo kay Lord ka. Dahil ito nakakatakot. Naglilingkod ka ngayon, pero nag-backslide ka. Tapos inabot ka ng kamatayan. Maliligtas ka ba, kapatid, pag ganon? Kapatid, hindi.
Mali po yung aral na once saved, always saved. Tandaan niyo po kapatid, totoo po yung once saved, always saved. Kung genuine yung acceptance mo. Kasi pagka genuine na acceptance mo, definitely may transformation. Pero kung biglang nag-backslide ka, magdududa ako, baka naman hindi naman talaga genuine. Di ba kapatid? Totoo po yun. May sita sa Biblia na pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, kahit even Hades, kahit ang hell, hindi ma-overcome ka. Kung genuine. Paano kung hindi genuine? Baka magdudu kaya, siguro nahiwalay ka. Kaya nga kapatid, ang focus po natin, hindi po kayamanan kapatid. So, okay na yan. Tuloy po tayo kapatid. Second. Now, it is seen all the time in people who are singularly devoted to the accumulation of wealth. What happens to all that wealth when they die? It gets left behind to others who didn't earn it and won't appreciate it. Furthermore, if the money is your master, that means God is not. Yan yung sinasabi ko kanina. You cannot serve both God and money, both at the same time. So kung ang interest mo pera, it goes to show that the Lord is not your master. That your master is money. Kaya ingat po tayo kapatid. The Lord does not appreciate it. Hindi po siya natutuwa doon. Kaya nga kapatid, wag po tayong maiinggit sa mga mayayaman. Yung nakikita natin mga politikong mga involved sa korupsyon. Alam nyo kapatid, kahit nung unang panahon, daing na ng bayang Israel yan. Lagi nilang sinasabi yun na, Lord, bakit po si ganito, yung mayaman, salbahin naman, masasama, at kaming mga naglilingkod sa iyo, nakakaranas ng ganito. Alam mo, sinabi ng Lord, temporary lang yan. Gusto kasing i-impart ng Lord. Yang kayamanan tinatamasa ng mga hanggang dito na lang yan, kapatid. Pag namatay yan, kapatid, anong assurance sila nasa langit sila? Anong assurance sila makakasama nila Diyos pagdating ng paghuhukom, kapatid? By the way, wala pa sa langit, ha? Ano ko lang yun, metaphor lang yun. What I'm saying is, pagdating ng Judgment Day, may assurance ka na kasama mo Panginoon Diyos. So, ano assurance nila, kapatid? Ikaw, wala ka mang kayamanan sa mundong ito, pero nasa sayo ang Panginoon, may garantiya ka, kapatid. Ang Diyos, sabi niya, those who call upon the name of the Lord will be saved. Those who call upon the name. It's a guarantee. Guarantee po yung kapatid. At titiyakin ko sa inyo kapatid, kapag ang tao is still in alignment with the Lord, makakasigaw ka nun. Tamo, pagka ikaw yung nabubuhay ka na sa kasalanan, panatag ka na sa kasalanan, sa tingin mo makakasigaw ka pa ng, Lord, save me! Hindi mo magagawa yung kapatid. May babara sa, baka meron ditong nakabara. Lord, baka hiyang-hiya ka, di ka nga makatingin sa langit eh. Kagaya yung tax collector, di ba? Yung istorya nun na nagyayabang yung mga Pharisee. Tingnan nyo ako, sinusunod ko, Lord, nagbibigay kami ng abuloy. Yung isang tax collector hindi makatingin sa langit. Naituro na po yata yun eh, Ate Cindy o Ate Glaze. Hindi makatingin sa langit, sa hiya. Alam mo, ganun ang mangyayari pagka ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Hindi ka talaga makakatingin sa langit. Hindi ka makakasigaw. Pero pagka ikaw in alignment with the Lord, makakasigaw ka talaga. Lord, tulungan niyo ako, Lord. Huwag mo akong pababayaan, Lord. Kasi in alignment ka with the Lord eh. Pero the moment na hindi ka na in alignment, sa tingin mo makakasigaw ka ng ganon, I very much doubt it, kapatid. At kahit sumigaw ka pa ng ganon, batingaw lang yun, kapatid. Tuloy po natin, kapatid. Next slide. Now, the second point of the parable of the rich fool is the fact that we are not blessed by God to hoard our wealth to ourselves. We are blessed to be a blessing in the lives of others. And we are blessed to build the kingdom of God. At ano ba yung to build the kingdom of God, kapatid? Ano ba yung Great Commission, kapatid? Spread the gospel through the ends of the earth. At sabi nga ng Lord, once na na-reach na niya ang four corners of the earth, dadating na siya. Ganong kabait ang Panginoon. Bibigyan niya ng tsansa lahat ng tao na makarinig ng salita. It doesn't matter, kapatid, kung hindi naman siya nakikinig sa iyo, kahit naman siya nakakatulugan pa niya. Ang importante na share mo, nagawa mo yung Great Commission to spread the gospel. So, the Bible says, if our riches increase, we are not to set our hearts upon them. That is in Psalm 62:10.
Now, the Bible also says, there is one who gives freely and grows all the richer, while the one who withholds, ito, may warning to, while the one who withholds unduly but comes to poverty. Yan yung sinasabi nga that confirms yung sinabi ni Jesus Christ, he who sows generously will reap generously. He who sows sparingly will reap sparingly. Dahil pag nagdamot ka, madamot din ng Lord sa iyo. Subukan niyo yan, kapatid. Pagka kayo mapagbigay, magugulat ka, sumuna ako, bigla may dumarating eh. Totoo yung kapatid. Ang Lord hindi nakakalimot, hindi niya na nakakaligtaan ng magagandang ginawa nyo. Hindi niya makakalimutan yan. Huwag niyong isipin na, late lang ng bigay ko. Tandaan mo, sa mata ng Diyos, malaki yun. Malaki kay Lord yun. Tuloy po, next slide po kapatid. Now, in 2 Corinthians 9:6-8, it's also written, he who, ayun, nasabi ko na pala yan, bountifully. So, let each one gives us his purposes in his heart, not grudgingly of necessity. Yan ang sinasabi kanina na, for God loves a cheerful giver. Hindi na po ito takutan. Cheerful giver, kapatid. So, next slide po, kapatid. Ito, medyo sobra na yung emphasis yan. Now, clear, if we honor God with what He has given us, He will bless us with more so that we can honor Him with more. We are blessed by God so we can in turn abound in every good works and be a blessing in the lives of others. So if God has blessed you with material wealth, set not your heart on it and be rich toward God. That is the message of the parable of the rich fool. To God be the glory, kapatid. I hope, mga kapatid, nakapulot po tayo rito ng, nakapulutan po ito ng magandang aral at mag-inspirasyon po sa ating paggalaw bilang Kristiyano, mga kapatid. Huwag po tayong ma-focus po sa kayamanan. Pero kapatid, ang kayamanan naman po, hindi naman po masama yan. Dahil nagagamit po. Marami naman po mga early Christians mayayaman. Kaya nga kanina, nabanggit ko nga sa inyo, sa dami rin ng mayayaman ng mga early Christians, sila din ang tumutulong sa kila Paul. Kahit hindi nanghihingi sila Paul, talaga nagsusupply sila. At pinagagamit nila yung kanilang tahanan. Sila nagpo-provide ng mga pagkain. So, ang pera, hindi po masama, basta wag Diyos lagi ang una. So, that ends po yung ating pong word for the day. Thank you for watching our weekly sermon. Tune in online every day to connect with us and deepen your faith. Don't miss out on this opportunity to start your day with God's Word. Shalom.